mga kapatid, balik po tayo dito sa John chapter 11, the death of Lazarus. Ang dami po nating nalaman mga kapatid, no? Konting recap lang. Ang dami po nating nalaman mula pa po doon sa difference po ni Martha and Mary. Na nalaman po natin, no? Si Martha po, wala po talaga siyang pananampalataya. She lacks faith in intimacy. Ignorante pa siya. Diba? Meron siyang basic knowledge of the Lord, pero wala siyang relationship. Not unlike, diba? Unlike Mary, si Maria, na pinili talaga, diba, umupo sa paanan ng Panginoon, makinig sa kanyang turo. Samantalang si Martha pinili na mag-serve, distracted siya sa lahat ng mga alalahanin, worries sa buhay niya. Diba? Ang gusto ng Panginoon, be like Mary. 'Di ba doon nga po sa mga succeeding verse, nalaman po natin doon yung kung gaano yung obedience niya. Para siyang Ruth, 'di ba? Para siyang Ruth. And sino pa yung isa? Para siyang Esther. Para siyang ganoon, mga kapatid. Kasi nung nalaman niya nandiyan yung Panginoon, naging remain still siya. Hindi siya naging katulad ni Martha na dali-daling tumakbo. Hindi, remain still lang siya. Yung faith niya, nagtitiwala siya sa Panginoon, sa right timing, kung kailan talagang isisignal ng Panginoon, di ba? Nung the moment na hinanap na siya, nung tinawag na siya ng Panginoon, doon siya kumilos. Grabe, di ba, mga kapatid? Yun yung lesson. Dito, mga kapatid, huwag tayong maging Martha. Be like Mary, in a world full of Martha. Kaya mga kapatid, no, baka may gusto po kayong At saka dito din, yung kay Lazarus, alam naman po natin na yung sinisimbolize nga po ni Lazarus ay spiritually dead people. Na tayo po yun dati. Nung nandito pa nga po tayo sa kingdom of darkness dito ni Satan sa mundo, ayan po yun, may harang po sa atin, di ba, may veil, tapos tayo slave, naka-chain po tayo sa sin. Paulit-ulit lang, nandyan yung yoke of slavery, dyan tayo sa pamumuhay sa kasalanan, pagnanasa ng laman, lahat ng pagnanasa dito sa mundo. Pero the moment na nandyan ang Panginoon, sabi niya, di ba, lumabas ka. Sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Ibig sabihin po noon na repent, come out of your sin, lumabas ka dyan. Pumunta ka sa Panginoon, isik mo ang Panginoon. Personal seeking to, mga kapatid. Nananawagan ang Panginoon sa inyo, sa kanyang salita. Ginagamit niya po ang kanyang mga servants. Kahit po sa Old Testament, ang sabi po doon, no, talagang umaalingaw-ngaw, dumadagundong ang kanyang boses mula sa Zion. Di ba sabi doon sa Old Testament? Natapik po natin yan, kundi ako nagkakamali sa Amos, kung saan pa. Nananawagan ng Panginoon sa lahat to repent. Doon po kasi magsisimula eh. Repentance is not just saying sorry. Repentance is change. Total change. Pagbabago ng isip at puso mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, renewal of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. From being, yung mind mo dati, nandiyan ka pasayok ng slavery, slave ka ng sin, tatanggalin mo na yan. Dito ka na, yung mindset mo, kingdom mindset na, kingdom mentality na. Yan yung papairalin mo, pati yung identity mo. Yan na yun, identity mo. Wala na sa mundo, wala na sa mga ibang bagay, kundi nasa Panginoong Hesus na po. Yan na yung susundan mo, yung righteousness ng Panginoon. 'Di ba? Para kanyang ikay ay mapabanal, malinis ka niya, matuwid ka niya, matanggal niya yung mga, 'di ba, pinuprune nga po niya tayo, tinatanggal niya yung iba pang mga hindi niya kinalulugod sa atin, 'di ba? Nagpaano lang tayo, continuous yung sanctification, process po 'yan. Talagang ang sanctification, lifetime po yan until the coming, until your death or until the coming of the Lord, second coming of the Lord Jesus Christ. Yun lamang po, mga kapatid, no? Baka may dadagdag po kayo? Yes, di na po tayo separated. Hello po, kapatid na Rosh. Di na tayo separated sa Diyos. Kasi po dati, no, nung nandito pa tayo, no, under the kingdom ni Satan sa mundo, kaaway po tayo ng Diyos, separated tayo sa Diyos. 'Di ba? Yan po 'yun. Slave tayo. Slave tayo sa kasalanan. Meron tayong mga chains, or katulad nga po nun kay Lazaro, may mga sa atin, nakabalot po tayo ng chains. Pati nga yung mukha 'di ba yung mukha doon, sabi, nakabalot din ng cloth. Ibig sabihin, may veil nga sa mata natin, sa isip natin.
para tayo ay ma-focus lang doon sa yoke of slavery. Slave ka sa kasalanan. Yun yung pamumuhay mo. Nandun ka lang sa paggawa ng kasalanan, walang ano sa'yo. Walang conviction sa'yo na magbago. Kasi wala ka pa sa Panginoon. Pero ngayon, nandyan na ang Panginoon, talagang ang kanyang salita. Napuspos niya ang kanyang mga, 'di ba tayo para Sister Lynn, bahagi. Sige, Sis Angel. may idadagdag lang ako, di ba dun nung binuhay si Lazarus, di ba? Di ba nakaano siya, nakatakip ang Yes. buong katawan niya, nakatakip pati mukha niya. Nung parang tayo yan, di ba? Nung tayo ay slave pa sa kasalanan, madilim, may nakikita Yes. natin. Darkness, as in darkness. Pero nung makilala natin yung Panginoon, ay talagang tinanggal niya yung veil sa ating mga Amen. mata. Nakita natin yung liwanag. Kasi nga po, ang liwanag na yun ay ang Panginoon lamang ang magbibigay sa ating lahat upang makita natin yung liwanag ng katotohanan tungkol sa kanyang salita, di ba? Pinalaya niya tayo from darkness into light. Yun nga po. Amen. Yan. Hindi ako masyadong makapagsalita. Thank you. Sige lang, Sis Angel, na katulad nga ni Lazaro, na nabalutan ng mga chains, ng mga tanikala, ng mga harang. Para siya, 'di ba? Napuno ng kadiliman, sabi nga ni Sis Angel, napunta na ngayon sa light. Kasi tinanggal na, 'di ba? Unbind him. In-unbind tayo sa lahat ng chains. 'Di ba? Tinanggal, kinas out yung lahat ng mga diyan, mga demons. Kasi tayo ay tayo ay, alam mo yun, nagsubmit sa Panginoon, nagpakumbaba tayo. Hindi tayo yung nagmataas para lang, alam mo yun, para lang matanggal ang lahat ng yan. Hindi. Nagpakumbaba tayo sa Panginoon, nagsisi tayo, binigay natin ang buhay natin sa Kanya, at talaga naka-abide tayo sa Kanyang salita. Ito kasi siya, yung buong salita. Diba? Dito manggagaling yung pananampalataya mo sa kanyang salita, buong salita. So yun lang po mga kapatid, no? Diyan po natatapos yung ating live, yung ating topic. Ha? Si Sister Nika, nandyan na. Nandyan na? Sige, invite natin para before tayo mag-closing. May parang gusto gumawa ng kasalanan nasa isip ko, sabi na, hindi sila nakatingin. Yes, meron ka ng may nagko-convict na sa'yo, 'di ba? Unlike dati, wala. Sige lang. Maluwag lang, puro pagkakasala lang. Pero ngayon, may pumipigil na sa atin. Saka merong nagpapaalala sa ating mag-repent, diba? Hindi po ibig sabihin na nag-repent ka na po dati nung tinanggap mo ang Panginoon, ayun na yun. Hindi po. Repentance, araw-araw po yan. Kasi araw-araw pa rin po tayo na nadadapa sa pagkakasala. Di po ba? Ang repentance po, yan ay life, diba? A life of repentance. Yan. Ay, nag-request na pala si Snika, brother. May tanong si bro Jan. Naniniwala po ba kayo sis din na may mga tao na kaya nilang hindi magkasala araw-araw? Parang Hindi po. tayo sa sa kingdom. Oo, ng nasa Satan. fallen body pa tayo eh. Hindi po yan nagiging totoo pag gano'n ba? Oo, magiging Nasa fallen body pa tayo. Kaya nga po ang repentance, hindi yan natatapos so dun lang sa pagtanggap mo, 'di ba? Ganun yung ginagawa ng iba eh. Hindi na sila nagre-repent kasi nagre-repent na daw sila dati. Yan yung pinapauso ng mundo ni Satan, deception niya, yung osas. 'Di ba? Hindi. Araw-araw po yan kasi araw-araw meron tayong mga hindi natin nalalaman na nagagawa natin. Paano po yun? Di ba? Yung hindi mo, dito hindi ka aware. si Satan sa mundo. Di ba? Dito siya nagkakari. Baka yun lang yung aware sila na hindi sila nagkakasal. Pero hindi yun ang hindi yun na nakikita ng Diyos. Di ba? Kasi ang Diyos ang nakakita sa ating puso. Di ba? Every day Oo. repent talaga. Oo. Doon pa nga lang po, brother, sa kunwari, diyan yung puso mo, your heart is deceitful. Yan ay nagtatanim ng hate, nagtatanim ng pride. Di ba? Yung pusong yan. So, kahit di mo yan nalalaman na ganun, nandyan na. So, kasalanan na po yun. Di ba? Mga brothers and sisters, unforgiveness, kasalanan din yan. Na hindi mo nalalaman, nandyan pala. Di ba? Ay, si Snika. Yan na pula pala Yan na si si Snika. Yan. Praise God. Thank you, Lord. Diyan na si Snika.
po. Naririnig po ako. Yes po. Ayan. So, yung revelation po sa akin, ngayon lang din to pumasok. Pero nung nakaraan, may revelation na din po about nga dito sa muling binuhay si Lazaro. Kung iti-take po natin to, ito din po kasi about spiritual, hindi lang po ito physically. So, tayo din po ito before. Tayo po ay katulad ni Lazaro na patay spiritual. Kumbaga, even though tayo ay buhay, lumalakad tayo, pero ang puso natin ay malayo sa Panginoon, patay pa rin tayo spiritually kasi nga po wala yung Holy Spirit sa atin. Para tayong lupang tigang, 'di ba? Lupang tigang, absence of water, at yung water yun yung Holy Spirit. At kaya wala ding fruit or hindi tayo nagbe-bear ng fruit of the Holy Spirit because of the absence of the Holy Spirit sa atin. At sabi nga po dito sa verse 38 po ako mag-i-start ng John 11. So sabi dito, muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. So itong libingan na ito is katulad siya nung sa Old Testament na Egypt, na kung saan ito ay place ng pagkaalipin, place na limited ka, na restricted ka, na in place na nakabound ka. Nakabound ka sa kingdom of darkness, nakabound ka sa death because of your sin. At sabi po dito, ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. So, iba nga po siya ay nasa loob nun. At ganun din, siya din po ay patay spiritually. Kasi kung sa New Testament mababasa po natin, nakalimutan ko kung saang book po yun. Sabi doon, gumising ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. At yung libingan na nga po yun, yung, tawag dito, yun yung bondage or doon tayo nakakulong. Doon tayo po ay under controlled ni Satan. Yan na yun, yung dati tayo ay makamundo, disobedient, rebellious, wala tayong pakialam sa spiritual nating buhay, nakafocus tayo sa ating sariling kagustuhan. At yun din po, yung malaking bato, yun yung umaharang sa atin at sa Diyos. Yun yung naging barrier. At sabi po dito sa verse 39, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. So para maalis daw po yung bato na yun, para tayo ay makalabas nun sa libingan na yun, sa pagkaalipin na yun, sa pagiging controlled ni Satan sa buhay natin, ang salita ng Diyos o ang Panginoon Jesus lang po ang may kakayahang gumawa nun para mapalaya tayo. The Word of God. Wala na pong iba. Sabi po dito, ngunit nga po si Martha na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Katulad nga po, di ba, yung sinabi ni Ate Lynn, dahil nga po sa kawalan ng pananampalataya sa magagawa ng Panginoong Hesus o ng salita ng Diyos dito sa taong patay. At ito nga pong taong patay na ito ay ganun din mga taong patay spiritually. Sabi po dito, 40, sinabi po ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos o yung glory, yung kapangyarihan ng Diyos daw po. At yun nga po, diba, yung kakayahang bumuhay ng patay at gayon din magpadala ng taong sa daigdig ng mga patay. So mababasa niyo din po nasa 1 Samuel chapter 2 po yan. So, sabi naman po dito sa verse 41, kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi. So, kumbaga ito po ay connection niya sa Panginoon. Kasi sabi po dito, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. So, dun pa lang po alam na ng Ama yung kanyang kagustuhan na mangyari dito nga po kay Lazaro upang ito nga po ay buhayin. So, sabi sa verse 42, at alam kong lagi mo akong dinirinig. Sabi po dito, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin o nagpadala dito nga po sa lupa para nga ang tao ay buhayin, di ba, magkaroon ng resurrection, ng hope, na sa mga huling araw ay mabubuhay through the Holy Spirit. Di ba nga po, kasi kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesus, ang kasunod niya ay ang banal na Espiritu. Na siya magpapabanal sa atin hanggang tayo maging kaluwalhati ng Panginoon. Kasi kung wala sa iyo ang banal na Espiritu, wala kang tatak. At sa huling araw, hindi ka kukunin ng Panginoon kasi nga hindi ka pinabanal.
at hindi ka nakatanggap. Kasi hindi mo tinanggap, hindi mo binuksan yung puso mo. Sabi sa verse 43, pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. So, di ba po, yung sa pagsigaw niya, di ba po, may lumabas na word at it also represent the word of God na tinatawag itong si Lazaro, itong mga taong ito, napatay spiritually na lumabas sila sa, tag dito, makamundong pamumuhay na naging reason kung bakit sila patay spiritually. Kasi nga, sila ay disobedient at rebellious sa Panginoon. So, sabi po dito, sa verse 44, lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang pandibing ang mga kamay at paa, which is represent bandage po ng kingdom of darkness, ng death sa kanya. So, sabi po dito, may nakabalot ding tela sa mukha niya. Di ba po, yung, saan po ba nakalagay yung mata at tainga? Di ba po, nasa may bandang ulo. Di ba po? At ito nga po, sabi po kasi dito, may nakabalot ding tela sa mukha niya. So, hindi mo makikita or maririnig yung mensahe, yung kapahayagan ng Diyos, or hindi ka magigising spiritually kung may spiritual bay pa rin sa iyong mata at ganun din may tumatakip pa rin sa iyong tainga. So, kumbaga ito po ay total bandage ng kingdom of darkness. Dahil nga din po sa sin, kaya naging patay spiritually. Kasi alam ko po, parang nabanggit din ni Paul, na yung pagiging patay spiritual is dahil namumuhay ka sa kasalanan, makamundo, at sa sarili mong kagustuhan, at hindi ka sa kagustuhan ng Diyos. At sabi po dito, iniutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya. So dito, kinonfront niya po yung death, yung bandage, diba nga po, na bumabalot dun sa taong to kay Lazaro, which also represent na patay spiritually, at bandage ng death, diba nga po. At also, it represent din na bandage ng sin, ng kingdom of darkness. So, ang kinonfront niya po dito ay yung kumakapit na chain sa taong to, or sa mga taong to na patay spiritually. At nang makalakad siya, ibig sabihin makagalaw siya, magkaroon siya ng movement, at mabuhay siya, at ganun din, lumago siya spiritually, at sa wisdom ng Panginoon. So ito po yun, kumbaga, dito, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yun lang ang way para ang mga taong patay spiritually ay magkaroon ng buhay, spiritual awakening. At after po niyan, yung transformation na nagagawin, diba po, una, nakapakinig ng Word of God. Pangalawa, kapag natanggap na yung banal spirito, yun naman yung magsasanctify, mag-purify sa taong to para mag-bear ng fruit. Kasi nga po, diba, yung Word of God, ma-represent din natin siya as a seed na naitanim sa ating mga puso. At syempre, kapag ang puto ay hindi mo diniligan, diba, mamamatay pa rin siya. Kaya nga, there is no life form without water. So, kailangan po natin ng banal na spirito nang sa gayon, magkaroon ng total transformation sa ating mga buhay. So, dito, sa muling pagkabuhay ni Lazaro, ang tinutukoy din po dito is yun nga po, mga patay spiritually na nakalaya, dinelivered, na-rescue mula sa pagkakabandage ng kingdom of darkness sa kanila at sila ay binuhay spiritually. So, yun lang naman po. God bless po. Amen. Ayun, napaliwanag na ng klaro at saka detalyado ni Sister Nika. Praise God, praise God. Ang daming ang dami din talagang nalaman dyan. Hindi lang alam mo, hindi lang mga kapatid, hindi lang kay Lazarus, kundi dun sa dalawang kapatid niya. Diba, kay Martha and Mary, may mga may mga revelation si Lord. Kaya talagang nalinawan po tayo, mga kapatid, na it represents us. Yan, tulad kay Lazaro, na talagang word of God, salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Hesus. So, kailangan mag-abide tayo, magbasa tayo, diba? Wag tayong tumigil, diba? Pang araw-araw, pakainin po natin yung ating espiritu. Hindi lang yan natapos dun sa, diba, na pinakawalan ka ni Lord doon sa ganong sitwasyon, diba, sa kadiliman o sa pagkatanikala mo sa sin, sa slavery sa sin. Hindi doon matatapos, diba? Kailangan mo siyang ipamuhay ngayon. Yung ng Panginoon, yung kalooban niya, yung righteousness niya, 'di ba?
ang ano po talaga niya, ang kalooban kasi niya talaga yung sanctification mo which is ayun ang ginagawa ngayon ng Holy Spirit sa atin pa sa pamamagitan ng ng salita ng Diyos, 'di ba? Sa pang-araw-araw, yan yung talagang naguhugas sa atin, nagpapabanal po sa atin sa pang-araw-araw. So, yan po ang hindi mawawala sa atin araw-araw. Pag-abide sa word, pagbabasa, pagsunod, 'di ba? Pakikinig. Diyan po nang nakukuha ang pananampalataya, 'di ba? Pakikinig ng salita ng Diyos. Lagi po talagang merong may backing ng word para po tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Tulad po ng 'di ba, yung pananampalataya is the assurance of things we hope for. So, ibig sabihin nun, kailangan may backing, may spiritual backing, which is salita. God cannot lie po talaga. Kung ano yung promise niya, gagawin niya po yan. He is not changing. Ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Di po ba? Yun lamang mga kapatid. Maraming salamat po. Yes, Nana, yung mga nakabalot kay Lazarus, malalim na revelation. Amen. Diba? Thank you, Lord. Thank you for making us free from the yoke of slavery sa kasalanan. Ngayon, may freedom na po tayo. Hindi na sa kasalanan kasi binayaran niya na nga po yan eh. Para ikaw ay from sinner, maging saint ka na ngayon. Diba? Pinapabanal. Being sanctified. Hanggang sa kanyang pagbabalik kasi yun po yung kanyang kalooban na tayo ay maging kawangis niya na po. 'Di ba? Kawangis, image niya. Kaya nga po ang sabi, ito before ko makalimutan. Kaya sabi niya 'di ba, disciple to all nation. Ibig sabihin, spread my image. Spread my image kasi this world dinistort na ni Satan yung image niya sa mga tao, 'di ba? Sa mga tao, dinistort na eh. So kailangan mong i-spread ngayon. Hawahan mo sila ng 'di ba, ng image ng Panginoon. Kung ano yung ikaw ngayon, nakita nila ang Panginoong Hesus sa iyo. 'Di ba? Para maging ganun din sila, 'di ba? So, yun lamang po mga kapatid. Amen. Sanctification to holiness. Amen. Tayo po ay manalangin. I-end po natin ang gabing ito sa panalangin, mga kapatid. At lahat po ng ating mga narinig, mga natutunan, at hinatid sa atin ng Banal na Espiritu ngayon, ay ating ipagpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay yumuko at pumikit at manalangin na po tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos po naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, para sa isa na naman pong gabi na napakaraming revelasyon, narinig po namin at talagang natuto po kami ng lubusan sa inyong hinatid, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po. Tunay po na talaga kayo ay ang aming Diyos, nag-iisa lamang, banal, talagang loving, faithful, merciful, nag-iisa ka lamang, Panginoon. We hallow your name, Panginoon. At nawa po, Panginoon, kami po ay bigyan niyo po ng puso na palagi pong nag-a-abide sa inyo. Puso na mapagpakumbaba, puso na palaging nagde-delight po sa inyo, lagi kayong inuuna, puso na palagi pong gusto kayong kilalanin, Panginoon. Nawa po ay kayo po ang maghari sa bawat isa po sa amin, lalo po sa mga bago, Panginoon. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso, patungo po sa inyo. Ganon din po ang bawat isang kaluluwa dito sa mundo. Kaawaan niyo po sila, Panginoon. Pagkat di po talaga nila alam, di po sila gising sa mga kapahapak, sa kapahamakang nakaambang sa kanila, Panginoon. Lord God, ganon din po ang aming mga pamilya, ang mga leader ng bansa, Panginoon, ang bawat isa po na wala, nakadisalign pa po sa will niyo, Lord. Kaawaan niyo po sila. Palambutin niyo po ang kanilang mga puso patungo sa inyo. Nevertheless, Lord, let your will be done pa rin po kung ano pong will niyo. Dahil ayaw po namin na kapi po ay manguna, ayaw po namin na magmarunong kami sa inyong will, Panginoon. Alam po namin na meron po kayong mga tao talaga na wini-will niyo po na sila ay talagang mabigyan ng leksyon, sila po ay talagang matuto para po sila ay lumapit po sa inyo, sila ay isip po kayo, Panginoon. Let your will be done, Lord, in all of us. We rebuke and bind lahat ng mga evil entities,
lahat ng mga demonic entities, lahat ng gawain nila sa aming mga buhay, sa buhay ng mga tao na wala pa rin po sa will nyo. We rebuke and bind lahat ng humaharang para masikanan nila, Panginoon, at ang inyong kaharian. At we I plead your blood to be upon our lives, Lord, sa aming buhay, sa buhay ng aming mama sa buhay, sa aming mga brothers and sisters. Nawa, Lord, kung meron man po sila na mga kailangang malaman, i-convict niyo po sila kung ano pa yung kailangan nilang itama. At lagi niyo po silang papaalalahanan, Panginoon, sa lahat ng hindi niyo kinalulugod, lahat ng ikinagagalit niyo, katulad na lamang po ng pride, ng idolatry, ng hate, Panginoon, nawa po yan ay wala po sa amin. Bunutin nyo ang lahat ng seed niyan sa amin, Panginoon. Mga weeds na naitanim ng kaaway, bunutin nyo ang lahat ng yan. And I declare that all of these are broken. Lahat ng doubts, lahat ng fears, last man yan, lahat ng mga kasamaan at di nyo kinalulugod sa amin, mga unrighteousness, ungodliness, unholiness, na uncleanliness na meron sa amin, ay lahat po ng ito ay we rebuke and bind it, Lord. At pinapalinis na po namin sa inyo ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon. Help us, give us a heart like yours, Lord God, na palagi po kayong priority, Panginoon. Minamahal kayo talagang sa aming buhay. Kahit ano pa man pong mangyari, we honor, we praise, we love you, we have faith in you, we trust you with all our heart, mind, soul, and strength, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi ko na po hahabaan ng panalangin na ito. Nawa sa gabing ito, bigyan niyo po ng kapayapaan ang bawat isa sa kanilang pagtulog at harangin sila sa lahat. Harangin ang lahat-lahat ng mga gawain ng kaaway para po sila ay magkaroon ng mapayapang pagtulog. Panginoon, nawa maisa buhay at maisa puso nila ang bawat mga salitang napakinggan, maisa pamuhay po nila. Yun lamang, Panginoon, let your will be done in our lives. For yours is the kingdom, the power, the glory, the praise, and worship belongs to you. All belongs to you, Lord Jesus Christ, forever and ever. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, there's only one God, and that is the Lord Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Shalom po. Kita-kita po tayo tomorrow. Tomorrow po, meron tayo bukas. 8:30 po na yan. Maraming salamat po. 8:30 ng gabi.